Tarong ba? Sige. So ano ra, yung after graduation and finding job, how was it? Ano ba? Were you able to find job na ano? Nagkaroon ka ba ng job mahirap mismatch? din. Oo, mismatch talaga. Mismatch talaga. Dito kasi sa Canada, although narinig mo parang, uy, Canada, ang ganda. But then yung dito, yung opportunity, marami din naman, huwag ka lang mapili. Kaya most likely mismatch talaga yung ano mo. Mangyayari. Yung trabaho mo sa tinapos mo. Kasi guys, si Ryan is ano ka, Ray? Sanitary engineer siya, environmental and sanitary engineer. So ibig sabihin, malayo ang trabaho niya dito sa Pilipinas. Nasa retail ako ngayon. Nasa retail si Ryan. So magaling ka na pala maano, Ray. Siyempre sa retail, kailangan mo customer, kailangan mo makipag-usap. Ang makausap ko mga manager ng mga store about sa delivery, ganyan. About sa mga needs nila, sa service natin. Tapos engineer, tapos retail. Dito sa Canada, marami kang makikilalang tao na hindi mo in-expect, mga professionals pala yan. Halimbawa, makikita ka ng janitor o cleaner sa isang building. Hindi mo alam, attorney yan sa Pilipinas, engineer yan sa Pilipinas. Right? Attorney? May mga ganon. May kilala ko, kwento ng kuya ko kilala siyang lawyer sa Pilipinas. Bagger ang trabaho niya dito. Alam mo yun, naglalagay ng mga bagger ng sa grocery store? Mga ganon. Dito, hindi mo talaga i-expect. So job mismatching is expected when you... Expected. Kaya maraming umuwi ng Pilipinas kasi ayaw nilang magsimula sa mababa dito. Halimbawa, mga manager na sa Philippines, gusto ganun din yung posisyon dito, which is... Hindi pwede. Hindi naman sa hindi pwede, pero... Kailangan mo mag-start sa mababa. Yeah. Bago ka maging manager dito sa Canada. Kung may opportunity na manager ka ulit, then blessing. Pero most likely, kung nasa ibang lugar ka talaga, you need to start from the very bottom ulit. So anong masasabi mo sa journey mo sa 3 years? Anong masasabi mo sa government sa Canada and its people? Almost 3 years. People wise, environment wise, ang ganda. Dito. Maganda. Ang Canada, very diverse. Ang daming iba't ibang mga lahi, kaya ang daming cultures din. Ang dami mong matututunan. At marami ka ring matututunang life lessons. Especially kapag first time mo mag-abroad. Kasi ikaw mag-isa ka na. Sarili ka na, parang independent. Dito kasi sa Canada, boring. Boring talaga. May nagsabi sa akin. Kumpara sa Pilipinas. May nagsabi sa akin na, bakit gusto mo dyan natin? Boring dyan. Tapos wala kang galaan mo lang. Sabi ko, kasi ako, introvert akong tao. So hindi ako mahilig sa galaan, hindi ako mahilig sa labas-labas. So gumagala ako dahil kailangan kong sumama sa mga kaibigan, ganun. So kung introverted ka guys, pumunta ka ng Canada. So kapag extroverted ka talaga, malaking adjustment. Malaking adjustment sa gagawin mo. Kasi hindi ka rin makagala, hindi mo alam saan pupuntahan mo. At saka yung mapasyalan dito, layo-layo talaga. Kung wala parang isang oras, 2 hours. Kaya dito guys, kahit may sasakyan, it doesn't mean mayaman. Kasi ang sasakyan dito, necessity. Need siya. Unlike sa Philippines na luxury siya, need talaga siya dito. So anong masasabi mo sa mga taong nanonood, sa mga viewers ni Ate Dap? Charot. Viewers and followers. Ano masasabi mo mga gustong pumunta dito sa Canada? Gustong pumunta dito? Anong mga may papayo mo sa kanila? Lessen your expectations. Kasi kapag nasa Pilipinas ka, parang pag narinig mo kasing Canada, wow, ang gandang bansa. Siguro, ang daming opportunity doon, magagandang opportunity doon. Which is, in reality, it is the other way around. Iba talaga pagdating mo dito. Iba. Mahirap maghanap ng trabaho. Kaya dito, connection, napakalaking advantage. Ang backer din? Connection, Connection. Kasi diba sa Pilipinas ganun din Ganun pag may din. backer ka, mabilis kang makano. Hindi dito, recommendations and referrals. Dahil deserve mo, tsaka may qualification. Ang qualification mo is akto. Hindi ka naman babakiran ng hindi ka i-recommenda nang wala kang qualification. Diba? Ganun naman nangyari
nangyayari iba sa Pilipinas eh. Bakit siya ang napunta dyan? Tsaka dito, kailangan piliin mo yung mga taong halimbawa kakaibiganin mo kasi maski sabihin mong Pilipino rin dito, minsan sila pa ang hindi marunong makisama sa'yo. Ito yun, Reno. Kaya ipro-promote ko na rin ang church. Napakalaking tulong ng community ko sa church. Grabe. Sobrang laki. Kasi parang guidance mo, wala kang family, pero ang family mo sa church, itutulong yung i-guide ka. Yung mapapakinggan mo doon. That's true. Kasi dito kailangan mo ng encouragement, which is, yun ang malaking nabibigay ng church. Oo. Dapat choose your people na importante yun. Oo. Piliin mo yung mga taong makakasama. So Rai, sinong mo sa journey mo sa 3 years, sinong taong gusto mong pasalamatan talaga na sa buhay mo na nag-i-exist? Sa totoo lang, nung bagong dating ako ng Canada, kasi nga yung tatay ko abroad, mas na-appreciate ko yung kumbaga yung sacrifice niya before. Ilang years siya nag-abroad? 15 years. Oh wow! 15 years. So more than half of my life hindi ko siya nakasama. Tapos yung pagdating ng Pilipinas, ako naman nag-abroad. So hindi rin dahil sa kanya, hindi rin ako nakarating dito. Parents ko pa rin ang sobrang pinapasalamatan ko. Kasi yan, kung di dahil sa kanila wala rin ako dito. Sakto yun, Reno, no? Kung yung sa yung sa pangarap mo, hindi mo isi-separate ang parents kasi siya, yung parang yung parang magkakasama yun eh. Pag ihiwalay mo, parang ikaw din sa pupuntahan mo, parang hindi komportable, hindi. Yeah, that's true. Parang ganun eh. By biblically speaking, sabi, honor your father and your mother. It is the first commandment with a promise. Diba? Kaya magulang talaga. Dapat siya. Kasi pag may magulang promise long life, diba? Promise long life. Tapos pag may may parents ka, syempre dahil you love your parents, iutos ng Panginoon yun kasi may Panginoon ka rin. May Jesus ka sa buhay mo. Amen. Kaya nagsasama yun. Parang